Praise the Lord. Magandang gabi po sa inyong lahat, brothers and sisters in the Lord. I just want to welcome you all to the Foursquare Church, San Juan City. I'm Pastor Willan Gagis and I will facilitate our prayer meeting tonight. Salamat po sa Panginoon sa bawat buhay nyo na kasama po namin tonight na magpupuri sa samba sa Panginoon at mananalangin. Alam niyo po sa panahon natin ngayon na ang dami pong nangyayari sa buong mundo, ang dami pong nangyayari sa ating bansa, lalo na po sa ating government, sa ating mga syudad, amen, sa ating mga pamilya. Napakahalaga po ng panalangin. Sometimes, hinahayaan na lang po natin ang mga nangyayari kasi we feel na wala po tayong magagawa. Pero meron po. Meron po tayong magagawa at ang pinakamahalaga po at pinakamakapangyarihan na po pwede po nating gawin ay ang manalangin. Amen. Maaring tayo po walang magagawa, no, sa mga sitwasyon, pero binigyan po tayo ng Panginoon ng tool kung saan tayo po ay maaring connect, mag-communicate sa Panginoon at hayaan ng Diyos ang kumilos at gumalaw po sa lahat po ng nangyayari sa ating buhay, sa ating bansa, in a, in a national scale or global scale, ang Diyos po ang may magagawa sa lahat. Kaya po napakahalaga ng prayer, ng pattern na ibinigay sa atin ng Panginoon na sinasabi po niya, Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven. Kapag tayo po ay nananalangin, nire-reinforce po natin, amen, ang paghahari ng Diyos saan man po tayo, sa sitwasyon. Nire-reinforce po natin ang power ng Panginoon, dinideclare po natin ang kalooban niya sa sitwasyon po na atin pong ipinapanalangin sa Panginoon. Kaya, let's get excited tonight dahil as we pray, as we worship the Lord, as we thank Him, amen, because yun naman po, yung pagpapasalamat po, no, hindi po yan nakadepende sa sitwasyon natin. Sabi po ng Thessalonians, in everything give thanks, for this is the will of God. No? Kalooban ng Diyos ang magpasalamat tayo sa lahat po ng sandali, sa lahat ng pagkakataon. Amen? At hayaan po natin na ang Diyos po ang kumilos. As we pray po, we release God's power sa atin pong mga situation and we allow the Lord to fulfill His will. Hindi man po natin maintindihan kung ano po yung nangyayari sa atin, but sabi nga po natin last Sunday, let's trust the love, the wisdom of God sa atin pong sitwasyon. And let's get excited po sa gagawin ng Lord tonight. Amen. May mensahe po ang Diyos sa atin. Amen? At yun po ay mahal na mahal po niya tayo. Dumating po si Jesus sa mundong ito. Maliwanag po ang kanyang misyon, hindi upang hatulan tayo, kundi para iligtas po tayo. In fact, ang sabi po sa Luke, no, sa Gospel of Luke, sabi ni Jesus, the Son of Man came to seek and to save the lost. Amen. Mahal ka ng Diyos, dapat mong malaman, hindi ka niya pababayaan. Kanyang ibinigay ang bugtong niyang anak upang ang sino mang sumampalataya ay may buhay na walang hanggan. Mahal ka ng Diyos, dapat mong malaman, hindi ka niya pababayaan. Kanyang ibinigay ang bugtong niyang anak upang ang sinong mang sumampalataya ay may buhay na walang hanggan. Yes, nais po ng Panginoon na malaman nyo na mahal po kayo ng Panginoon.
Mahal ka ng Diyos, dapat mong malaman, hindi ka niya pababayaan. Kanyang ibinigay ang bugtong niyang anak upang ang sino mang sumampalataya ay may buhay na walang hanggan. Upang ang sino mang sumampalataya ay may buhay na walang hanggan. Amen. Praise the Lord. Nais po ng Panginoon na ipaalam sa bawat isa sa atin na kayo po ay mahal ng Panginoon. Bawat isa po ay mahal ng Panginoon. Wala pong sino mang tao ang itinatangi ng Diyos. Wala po siyang pinipiling tao. Amen? Katulad po ng message natin last Sunday, yung babaeng Samaritana po, anuman ang lahi mo, anuman ang kulay mo, anuman ang background mo, no? Family background mo, anuman ang work background mo, anuman ang educational background mo, hallelujah, lahat po ng tao ay mahal ng Panginoon. Amen? Anuman ang gender mo, mahal ka ng Panginoon. At naparito po ang Panginoong Jesus, ang anak ng Diyos. Siya po ay nabuhay, siya po ay namatay. Ipinako po siya sa krus. Siya po ay inilibing at siya po ay muling nabuhay upang tayo po ay iligtas. Hindi upang hatulan, kundi upang iligtas sa ating mga kasalanan. Ganyan po tayo kamahal ng Diyos na kahit po ang kanyang bugtong ng anak na si Jesus ay hindi po niya ipinagkait. Ibinigay po niya bilang sakripisyo para sa katubusan ng ating mga kasalanan. Amen? Kaya po, ang gusto ng Diyos, magkaroon tayo ng personal na kaugnayan sa Kanya. Nais ng Panginoon na tayo po ay maging bahagi ng Kanyang pamilya. Nais po ng Panginoon na tayo po ay mapalapit sa Kanya. Sapagat tayo po ay templo ng banal na Espiritu. Tayo po ay templo ng Diyos. Tayo po ay tahanan ng Panginoon. Nais niya tayong pagharian. Amen? Hallelujah. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makaniikaat, sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makaniikaat, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta.
daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Tunay nga po, Panginoon, minsan pa ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makaniig ka at sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Minsan pa, loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Purihin ka, luwalhatiin ka, O Diyos, kami ang banal mong tahanan. Hinugasan ng iyong banal na dugo. Iniligtas ni Jesus. Salamat po sa kaligtasan. Salamat, Panginoon, sa katubusan. Hallelujah! Sambahin natin si Jesus. Karapat-dapat kang purihin. Karapat-dapat kang luwalhatiin. Wala kang katulad. Sinasamba ka namin sa Espiritu at katotohanan. Ikaw ang banal na Diyos. Salamat. Purihin ka, Jesus, anak ng Diyos, tagapagligtas, manunubos. Purihin ang pangalan mo, O Diyos. Sinasamba ka namin.
Hallelujah, hallelujah. Luwalhatin ka, O Diyos, ng aking kaluluwa, ng aking puso, ng aking espiritu, ng buong kalakasan, buong pag-iisip. Purihin ka, O Diyos. Sige po, patuloy po nating purihin ang Diyos. Patuloy po nating sambahin si Jesus sa espiritu at katotohanan, sapagkat ito po ang hinahanap ng Ama na mga tunay na sasamba sa Kanya. Hallelujah! Kasama po natin ang presensya ng Panginoon. Mayroon mang 2 o 3 na nakakatipon sa Kanyang pangalan ay naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Kasama po natin ang Panginoon sa gabing ito. At meron po siyang gagawin. Hallelujah. Meron po siyang pagkilos na gagawin sa ating mga buhay. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, Panginoong Jesus. Hallelujah. Purihin ka, Jesus. Wala kang katulad, Panginoon. Wala kang katulad, O Diyos. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Minsan pa, loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Hallelujah. Maghari ka, Panginoon, sa aming mga buhay. Maghari ka po, Panginoon, sa aming mga pamilya. Maghari ka, Panginoong Jesus, sa iyong iglesia. Maghari ka, Panginoong Jesus, sa aming mga lungsod, sa aming mga isla. Maghari ka sa buong Pilipinas, Panginoong Jesus. Maghari ka sa buong mundo. Dinideklara po namin, Panginoon, na si Jesus ang Panginoon ng aming mga buhay. Si Jesus ang Panginoon ng aming mga pamilya. Si Jesus ang Panginoon ng bansang Pilipinas. Hallelujah. Hallelujah. Patuloy mo po, Panginoon, na ipakilala ang iyong sarili sa amin. Narito kami, Panginoon, at hinahanap ang iyong mukha. Narito po kami, Panginoon, para makaniig ka, makaulayaw ka, Panginoon. Narito po kami, Panginoon, para makilala ka
Salamat, Panginoon, sa gagawin mong pagbabago sa aming mga buhay. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa mga kakapasok pa lamang po sa ating Facebook Live, ito po ang ating midweek service or ating prayer meeting. At salamat po sa pagbibigay nyo ng oras sa gawain ito ng Panginoon na napakahalaga po, no? Hindi lamang po yung Sunday service natin, but even po yung ating prayer meeting ay napakahalaga sapagkat ang prayer po ay sabi nga po ng ibang mga preachers, iba pong mga nag-aaral ng salita ng Panginoon, this is the lifeblood of the church. Parang dugo po, no, na nagbibigay buhay sa iglesia ng Panginoon. Kaya kita po natin ang sa Book of Acts, yung first century church, they are a prayerful church. Amen? Kita natin yung mga alagad din, no? Yung bawat individual, they are prayerful Christians. Kaya dapat tularan po natin at isabuhay po ang aklat ng mga gawa. At kahit po sa Old Testament, nakita po natin ang mga lingkod ng Panginoon, sila David, ang mga propeta, no? Si Daniel nga po, nakita natin, no? Um, 3 times a day, nagpe-pray po siya. Kahit na ipinagbawal po, no? Pinagbawal po ng hari dahil po sa sulsol ng mga magistrates or ng mga kasamahan po ni Daniel sa gobyerno ay patuloy pa rin pong nanalangin si Daniel. At ganoon din po sa aklat ng awit, no? Yung awit po ni David na evening, morning, and afternoon will I pray. Kaya tingnan nyo po, baligtad kasi yung oras nila eh. Magsisimula ng gabi, yung kanilang time, na kaya nakalagay doon, evening, morning, and afternoon will I pray and cry aloud. He will hear my voice. Sabi po sa aklat ng awit. Kaya a prayerful Christian is a powerful Christian. At ganun din naman pag ang iglesia ay nananalangin. Grabe po, no? Pinakita yung mga halimbawa sa aklat ng mga gawa kung saan sama-sama po silang nananalangin. One very good example ay yung habang hinihintay po nila ang pagbaba, ang pagdating ng banal na spirito, ay nagsama-sama po sila. 120 of the disciples in the upper room ay sama-sama po silang nananalangin. As they wait upon the promise of the Father, they were together in that upper room praying to the Lord, ministering to the Lord. Ayan, no? Tapos nung pinipersecute po sila, no, pinagbabawalan po silang i-preach ang name ni Jesus, what they did, lalo po silang nag-pray. Yung kagad ang unang nilang ginawa, no? Nagsama-sama po sila and they prayed together. At grabe po yung yung earthquake na nangyari po no, na karon ng pagyanig, no, doon sa lugar na pinagtitipunan nila dahil sa manifestation ng presensya ng Panginoon. At nawa po sa ating panahon ngayon as we pray together ay magkaroon din po ng pagyanig, no? Spiritual shakening, uh, awakening po sa mga buhay natin, sa mga ipinapanalangin po natin sa Kanya. So, balikan lang po natin saglit ang ating pong mensahe last Sunday patungkol po doon sa encounter ng babaeng Samaritana sa Panginoong Jesus. Okay? At sabi nga po natin, this is a special encounter dahil doon po sa verse 4, this is found in chapter 4 of the Gospel of John. And then sa verse 4 ay yung sinabi po natin na divine necessity. No? Napaka-special po nitong uh, theological theme na to na divine necessity dahil may mga bagay po na ino-ordain ang Panginoon. Ibig sabihin, may mga bagay po na itinatakda ang Panginoon, na ang Diyos po ang nagdidesisyon. Amen? No? Siya po ang may panukala, plano po niya, at yun po ay itinatakda niya. Ibig sabihin talagang yun ay bound to happen. Yun talaga ay
plano niya na gawin. Okay? Very strong po yung ginamit ng mga words po dito sa verse 4 sa New King James Version. Sa aking Bible po, sabi po rito, but he needed to go through Samaria. So alam niyo po, yan ay ipag-pray natin sa evangelism that the Lord will make appointments, no? The Lord will make appointments with people. Okay? Yung ibig sabihin yung itinakda ng Diyos, yung schedule na ito, na itong tao na ito ay makikilala siya. Amen? Gusto nyo ba yun? Na yung mga tao po ay magkakaroon ng pagkakataon na ma-encounter nila ang Panginoon. Alam nyo po, ang Diyos, no? Sabi nga natin sa First Timothy 2, 3, and 4. 1, 2, 3, 4. Tandaan nyo lang po yung numbers na yun. No? 1, 2, 3, 4. First Timothy 2, verses 3 and 4. It is the desire of God that all men will be saved and come to the knowledge of the truth. So, ang gusto pala ng Panginoon, ang desire niya, lahat ng tao maligtas. Kaya alam nyo, sabi nga po natin, wala pong sino mang mapupunta po sa kapahamakan, sa impyerno, no? Na makakapag-accuse sa Panginoon na ang Diyos ay naging unfair, na hindi niya ako pinili, na nilampasan ako ng Panginoon, na pinabayaan ako ng Panginoon. Hindi po. Because ang Diyos po ay binigyan po niya ng kakayahan, no? Na makilala po ang tao. Even, sabi po ni Apostol Pablo sa Romans chapter 1, chapter 2, pinakita po roon na ang kaluwalhatian ng Diyos ay makikita po natin in general revelation. Ibig sabihin po ng general revelation, ito po ay makikita natin yung knowledge of God sa mga bagay na nilikha niya. Sa mga bagay sa paligid natin, sa sanlibutan ito, sa kalawakan. Sapagkat sabi nga sa book of Psalms, the heavens declare the glory of the Lord. And the firmament display, no, is a testament of His handiwork. Yung creation ng Panginoon ay nagpapatotoo, ito ay nagtataglay ng testimony patungkol po sa manlilikha. Kaya sabi ni Pablo, walang sino mang makakapagdahilan. No excuse, ang sabi po ni Apostol Pablo sa lahat po ng tao. Kaya ang Diyos po binigyan ng pagkakataon ang bawat tao na makakilala sa Kanya. Okay? Kahit po sa mga panahon na wala pa po ang banal na kasulatan, ang gospel. No? Kasi let me give you an example. Noong panahon po ng mga Israelita na sila po ay pupunta sa Promised Land. Ika-conquer nila ang Promised Land. Yung mga inhabitants po doon, yung mga ites, yung mga Hittites, Jebusites, Canaanites, no, yung mga tao po na nandoon, naninirahan sa lupaing yun. Ano po ang sabi po sa kasaysayan, hinintay pa ng Diyos, no, na maging sukdulan talaga yung fullness of time nitong mga bansang ito, nitong mga lahing ito, hinintay pa po ng Panginoon yung threshold. Ibig sabihin yung talagang yung sukdulan po. Okay? Na sila po ay hahatulan ng Panginoon. Ibig sabihin, ang Diyos po ay very consistent. He is a God full of mercy and slow to anger. Ganon po ang Diyos. Hindi po kagad siya nagpaparusa. Kasi imagine mo po, ilang daang taon po na nagstay po ang mga Hebrew people. Okay? Hindi pa po sila mga Israelita, mga Hebrew people pa lang po ang tawag sa kanila, no? Mga Hebreo, 400 plus years, 430 years in Egypt.
So imagine mo yung 430 years din, sobrang habang panahon yon. Doon pa lang sa Egypt, dinesplay ng Panginoon yung sa Exodus, yung palalayain na ng Panginoon ang mga Hebreo, pinakita ng Panginoon ang kanyang manifestation ng kanyang kapangyarihan na magpadala po siya ng maraming maraming salot. Tapos ito, i-research nyo po ito. Yung mga, yung Pharaoh, di ba naging mami yung mga yon, yung mga Pharaoh, nililibing nila sa tomb, sa yung pyramid. Nung nahukay po nila yung mga pyramid, so nalagay na po sa history yung mga pangalan ng mga Pharaoh. Sila Tutmos, no? Amenhotep, yung mga ganun po, no? I-research nyo po yan. Yung Pharaoh na mummified nung panahon ni Moses, yung panahon na yun yung Pharaoh na palalayain ng Panginoon ng mga Israelita. Nakita po na may mga scars, may mga sugat po yung Pharaoh sa kanyang face. Pinakita kasi yung picture nung mommy na meron siyang mga pigsa na ikumpara doon sa ibang mga mummies na naging Pharaoh, siya lang po yung may ganun. At yung sinasabi pong Pharaoh na yun yung Pharaoh na nakalaban po nila Moses nung time na yon. May pigsa. Marami siyang pigsa. May mga scars, may mga peklat po siya ng tinubuan ng pigsa. Kaya imagine mo pati yung mami nagpapatotoo na totoo po ang account ng Genesis, Exodus, ang Old Testament. So, nakita po, nabalitaan po kasi sikat na sikat yun. Ang Egypt, ang powerful na nation nung time na yun. Grabe po yung army nila, yung mga karwahin nila, grabe po nung time na yun. Bago pa po nag-rise ang mga empire, ang Babylon, ang Medo-Persia, ang Greece, ang Rome, Egypt, ang ipinakilala sa Bible na napaka-civilized at napaka modern nung time na yon ang kanilang army. So pinakita ng Panginoon yung power niya, kaya for sure nabalitaan po yun ng mga surrounding nations. Okay? Yung balita na yon, kung ano po ang nangyari doon sa Egypt na yun, kung paano dineliver ng Panginoon ang mga Hebrew people, nabalitaan po yun ng mga surrounding nations. Okay? Nag-perform pa ang Panginoon ng mga miracles, hinati niya ang dagat para makatawid po on dry ground ang mga Hebrew people. Pagdating po sa wilderness, nag-provide po ang Lord ng mana, nag-provide po ang Panginoon ng water. Alam niyo, panoorin niyo po sa YouTube na discover po nila kung nasaan po ang original location ng Mount Sinai. Okay, ito po ay actually located in Saudi Arabia. Yan. At doon po pinakita yung rock, yung na-split na rock kung saan doon po dumaloy ang tubig kasi makita po yung marka nung naging ilog, yung flow ng river. Okay? Tapos yung mountain na yon, sunog yung ibabaw na kung saan nung mababasa po natin yung account ng presence ng Lord kung saan 'di ba talagang apoy, kidlat, no? Kulog yung nakita po ng mga tao doon sa Mount Sinai nung ang presence ng Panginoon ay nagmanifest at nagsalita sa kanila doon. Okay? Tapos pinakita din doon yung Elim, yung yung bukal ng tubig na may mga palm trees. No, nandun pa rin po, no? Pinakita po doon. Kaso ito pong lugar na to, tong holy site na to or historical site na ito ay binabantayan po ng government ng Saudi Arabia. Okay? So, totoo pong lahat 'yan. So nabalitaan po 'yan. Pati yung transition from Moses to Joshua, at ang nangyari din po ay
Inulit ng Panginoon yung kanyang milagro kasi remember na namatay na yung mga original people na lumabas ng Egypt except for um, Joshua and Caleb. So new generation na po yung mga kasama. Ito na yung mga anak at apo ng mga original na lumabas ng Egypt. So new generation na po yun. Kaya inulit, sinemulate uli ng Panginoon yung miracle sa Red Sea kung saan naman pinahinto ng Panginoon ang pagdaloy ng tubig ng Jordan River para sila po ay makatawid. Kaya nung nagmanman sila, pinadala ni Moses yung mga spies, di po ba? Doon ah, sa promised land, or even si Joshua po pinadala niya yung mga spies sa promised land sa Jericho. Namit po ng mga spies si Rahab. Rahab help the spies na magtago. Tinago po niya. Ako ngayon, naalala ko yung speaking of tago, no? Humihingi na sa atin ng tulong ang gobyerno. Sabi ni Auntie Claire, tulungan na raw po natin sila na hanapin po si Senator Bato. Kaso sabi ko nga, magre-reply sana ako. Sabi ko, pass muna ako. Dami kong labahin, dami kong ginagawa. So, next time na lang ha. Si Rahab po, tinago niya. Naku, lagot si lagot si Rahab. Tinago po niya yung mga spies. Alam niyo kung bakit? Ano po ang confession ni Rahab? Naniniwala siya na ibinigay ng Diyos ng mga Hebreo ang lupaing ito sa kanila. No? Kumampi po si Rahab, naniwala po siya sa Diyos ng mga Israelita. Kaya sabing gano'n nung alalahanin niyo ako pagka lumusob na kayo. So may usapan sila, may mga signal sila. Yung pulang tali. Sige, maglaylay ka ng pulang tali dyan sa bintana mo para alam namin na yan yung bahay mo. Okay? Kaya si Rahab po, na-save yan at naging part pa ng lineage ng Messiah. O, di po ba? Ibig sabihin yung balita ng power, manifestation ng presence ng Panginoon, kumalat yan. Nabalitaan yan ng mga tao. Kaya doon mo makikita yung mercy and grace ng Lord. Hindi niya kaagad hinatulan yung mga tao doon. Anong paghatol lang ginamit niya? Ginamit po niya ang mga Israelite as judgment to the people in the Canaan land. Okay? Hindi kaagad-agad, kundi hinintay pa ng Lord yung threshold. Hinintay niya yung perfect time na ang mga taong ito narinig na nila ang balita patungkol kay Yahweh. Narinig na nila ang kapangyarihan na siya ay buhay na Diyos, but they choose to worship their Baals. They choose to worship their idols. Hindi katulad ni Rahab, no? Nananampalataya sa Panginoon kaya siya naligtas. Ganon po ang Diyos, no? Mahal na mahal po niya lahat ng tao. Kaya doon pa lang sa mga kwentong 'yon, 'di ba? Hindi lang yung chosen nation ang intensyon ng Panginoon na iligtas. Kaya nga ang pangako niya kay Abraham, sabi niya, through you, all the families of the earth, all the nations of the earth will be blessed. Doon pa lang ang pangako ng Diyos, hindi lang isang lahi, hindi lang isang bansa ang nais na iligtas ng Panginoong Diyos, kundi lahat ng tao. Kaya makikita natin doon sa Old Testament, laging may nakasingit. Laging may nakasingit na kwento na taga-ibang bayan, tapos nililigtas ng Panginoon. Ayun, si Rahab. Another story that I can remember is Ruth. Si Ruth is a Moabite. Tama? Yung mga Moabite, pinarusahan din niya ng Panginoon. Ginudge din niya ng Panginoon. Pero si Ruth, naligtas po siya kasi sumama siya doon sa kanyang mother-in-law. Di ba? Na si Naomi.
And again, like Rahab, isa na naman yung pangalan ni Ruth na nasama po doon sa lineage ng Panginoong Jesus, ng Messiah. Oh, kahit nga po yung ano eh, no, pag binasa niyo po yung Chronicles, pati yung ano, yung prinsesa na nag-ampon kay ano, kay Moses. Ano, natatandaan niyo pa po ba yung pangalan nung ano na yon, nung prinsesa na yon, si Bithiya, no? Ah, na-save din po siya. Kasi later on nung nagkaroon na po ng census, no, kasama siya dun sa ano, sa mga tribes. Nakapag-asawa po siya ng Hebrew at nasama po siya doon sa mga pamilya, yung pangalan niya. Grabe ho, no? So doon pa lang, ini-insert yung mga stories na yun, yung mga tema na yun, na ang Diyos nagliligtas ng mga taga-ibang bansa, ibang lahi. Hanggang sa yung fullness ng plano ng Panginoon ay na-reveal kay Jesus Christ sa mga apostles, no? Nung nag-preach sila na hindi lamang pala mga Hudyo, hindi lamang pala mga Israelita ang gustong isave ng Lord. The gospel was also preached to the Gentile people. So, very consistent ang Panginoon. At dito po sa ating story last Sunday ay ipinakita, no? Pinakita po na ang Diyos mahal niya lahat ng tao. Amen? Lahat po ng lahat ng tao ay mahal ng Panginoon. Imagine mo 'yon, ang Panginoong Jesus would make an appointment para lang sa isang babaeng Samaritana. Alam mo na naalala ko din yung ano 'no, yung iiwanan ni Jesus yung 99 para lang hanapin yung isa. Grabe 'no? Talagang sabi nga natin, pupuwede namang ano, eh, umiwas sila dun sa Samaria. Kasi nga sabi ni John, yung writer ng gospel, the Jews have no dealings with the Samaritans. Hindi maganda ang kanilang relationship. They are considered unclean, no? Unclean people, no? Na kapag kinausap mo sila or hinawakan mo yung halimbawa, hinawakan mo yung mga bagay na hinawakan nila, yung mga gamit nila, naku, maano ka rin, mako-contaminate ka. Magiging ceremonially unclean ka. So, ganun po kababa ang tingin nila sa mga Samaritans. Although, kung i-research nyo rin po yan, ang mga Samaritano po ay mga kababayan nila. Ha? Mga Israelites din po yan eh. Okay? Kaso, anong nangyari nga dyan sa, ano, nagkaroon ng divided kingdom, at yung mga kababayan nila na yan ay nag-intermarry. Intermarry. Sila po ay nag-asawa ng ibang mga lahi, kaya hindi na po sila pure-blooded Israelites. Kung ano man po yung mga tribo nila doon sa region na yon, hindi na po pure-blooded Israelites. Okay? Kaya ganyan po, kababa ang tingin nila. Pero nakita po natin ang Panginoong Jesus, bagamat ganon po yung kultura, ganon po yung tingin ng mga tao sa kanila, Jesus took the initiative na lapitan po ang babaeng Samaritana. So in application, I think nawala po itong slide na to nung Sunday. Nung pinapakinggan ko po yung ano, yung service natin, yung recorded service, parang sabi ko, may kulang. Ito po yung kulang do sa application nung point number 2 na we should break, Jesus was breaking social barrier, no? Dun sa story. Kaya sabi po, in application, we should follow Jesus' example of tearing down walls that separate people. Be it social status, culture, education, economic, gender, race, etc. No? Alisin tayo po ay tutularan natin yung ginawa ng Panginoong Jesus. Na para sa atin, wala tayong pipiliing tao, no? Na ay mga mayayaman lang ang aabutin natin, no? Ay ito lang yung ano, yung grupong ito ang aabutin natin. Tapos meron kang i-exclude ng mga tao. Okay? Ayoko diyan, ayoko diyan. In fact, kung tutuusin,
pwede rin natin 'tong, i-interpret as kaaway, eh, 'no? Kaaway, yung parang kay Jonah din, eh, 'no, yung story ni Jonah na ayaw niyang, pumunta sa Nineveh to preach the gospel or i-preach yung, prophecy ng Panginoon of, condemnation, of judgment doon sa mga tao doon because of their sin. Kasi kaaway nila yung ano, eh, Assyrians, eh, 'di po ba? In 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 the history of the nation of Israel, inaapi sila, binubuli sila ng ano, eh, ng Assyria, eh, okay. So, parang gano'n din po 'yan, mga kaaway natin, okay. So, tularan natin example ni Jesus na imbis na, tayo po ay nagdi-divide, lumalayo, nag-i-exclude, nag-iitsapuwera ng mga tao or namimili ng mga tao, tularan natin ang Panginoong Hesus na tayo po ang nagiging daan para i-break yung mga walls. Yung isang preaching natin noon, naalala niyo pa ba yung bridging the gap between people and the Lord? Tayo po yung gagamitin niyang bridge, yung sa spiritual project natin. Tayo po yung tulay. Imbes na tayo po ay magiging cause para yung mga tao ay malayo sa Panginoon or magkaroon ng division ng mga tao. O katulad sa bansa po natin, iba-iba po yung kulay ng mga ano natin, ng politics natin. Nag-aaway-away po yung mga dilaw, yung mga pink, yung mga green, yung mga red, no? Tayo po, wag ho tayong mag-cause ng division, but tularan natin ang Panginoong Jesus na binabasag ng Panginoon, sinisira ng Lord yung mga bagay na nagpapahiwalay sa mga tao. Kundi tayo po mismo ay gamitin ng Panginoon na mag-bridge ng gap. Intentionally, reach out for people who are broken, outcast, isolated. Katulad po nung babaeng Samaritana. Huwag nating hintayin na sila yung lumapit sa atin or hanapin ng church. Huwag ho nating hintayin na bumisita sila sa church natin. Nakita niyo ang Panginoong Jesus, grabe ho yung ano rito ng Panginoon, yung effort ni Lord. Siya po mismo ang nagpunta. Siya po mismo ang lumapit. Siya po ang naghintay doon sa balon para dumating po yung babae na yon. Right? Si Jesus Christ po yung nag-initiate ng usapan. Kasi hindi siya kakausapin ng babae na yun, eh. Dahil sa itsura pa lang niya, alam na Hudyo siya, eh. Pero si Jesus Christ ang nag-strike ng conversation. Could you please spare me a drink? Napanood niyo yung movie. Ang ganda ng movie nung ano, no? Nung Sunday. So siya yung nag-initiate ng usapan. So dapat tayo ganun din po, tularan natin ang Panginoong Jesus na wag po tayong mahiya, kundi tayo po mismo, lapitan natin, kausapin natin, i-share natin ang gospel, lalo na doon sa mga tao, sa office natin, sa kapitbahay natin. Hindi naman yung sa nangingialam tayo, 'di ba? Hindi naman sa nakikichismis tayo na may problema sila sa buhay, ganito yung background nila, 'di ba? Kasi normally yung mga taong gano'n alam natin nilalayuan din sila ng tao, pinagtsitsismisan sila, nag-uusapan sila, 'di ba? Pero tayo, kapag alam natin na gano'n ang background nila, gano'n ang buhay nila, the more na intentionally i-reach out natin sila. Amen? Tayong lalapit, makikipagkaibigan po tayo, yun pong gagawin natin. Lalo na 'to yung mga broken, 'di ba? Minsan hindi naman natin kailangang malaman pa yung buhay nila, eh. Kasi lahat naman ng tao, broken ka o hindi, maayos ka o hindi, lahat naman kailangan si Jesus, eh. 'Di po ba? Kailangan natin ng Savior. So, kahit hindi ho natin alam yung background ng tao, 'wag ho tayong mahiya. Lumapit po tayo. Tayo po ang lalapit. Tayo ang maghahanap sa kanila, 'no? Hindi natin hihintayin na sila ang maghahanap sa atin or sa church natin. Kaya nagpapasalamat po tayo sa mga nangyayari sa church natin, sa mga activities ng church natin, no? Yung BBS natin, Vacation Bible School natin,
ano po tayo, nag-reach out tayo sa mga bata. Imagine mo, kahit mga kids, kailangan nila ang Panginoong Jesus. Tapos yung Zumba natin, ako nakakatuwa po talaga. Yung ating Zumba, one in the beat. Nagkaroon kagad ng unity in the beat, 'di ba? Nagkaroon kagad ng bunga. Last Saturday, that happened last Saturday, tapos kina Sunday yan, meron kagad mga invites. Tapos ang sabi po ng mga in-invite po at naka-attend ng service nila, na-bless po sila doon sa service. Talagang kinausap sila ni Lord at sabi dito na raw po sila a-attend. Oh, di po ba? Dapat tayo po ang gagawa ng paraan para hanapin sila eh. Para ma-reach out po sila katulad ng mga activities na yon. So, pray na magbigyan tayo ng wisdom ng Panginoon, ng mga leaders natin, bigyan ng wisdom ng Panginoon. Makaisip tayo ng mga paraan kung paano po ilalapit ang mga tao sa Panginoon, i-reach out. Kaya tinanggap din natin dito yung Beyblade. Parang iisipin natin, Pastor, ano ba naman yan? Bakit ganyan? Opo. Kasi imagine mo ang daming niyan, unang-una, yung mga tao pinapapunta natin sa church. So unang-una kagad doon, promotion kagad yun sa church natin. 'Di ba? Kasi nga, hin- in a normal scenario, hindi naman pupunta dito ang tao, 'di ba? Parang bigla na lang ba nilang maiisip, ay, punta nga ako dun sa the Foursquare Church San Juan City. Hindi. Unless, bibigyan natin sila ng reason. 'Di ba? Ayan, katulad yung mga event na yan. O sige, maglalaro sila ng Beyblade. Pero pupunta sila sa church natin. Tapos tayo, ang gagawin natin, magpipray tayo, isi-share natin yung gospel. Pagtatanim na yun ng word of God sa kanila eh. Tapos kakaibiganin natin hanggang sa, ayun, 'di ba? A-attend sila sa church natin, ma-invite na natin sila. Just like what we did sa ating Four Corners Basketball Fellowship. Nagsimula sa basketball, pero ang ginagawa natin, laro ito, pero ang purpose natin, to evangelize. Di ba? So, marami pang activities na ang tawag natin dito, programa ito ng ating denomination, no, ng Foursquare. Ang tawag natin dito sa program na ito ay social engagement. Okay? Damihan pa natin ang engagement. Kasi yun lang naman ang way natin eh. Pag hindi natin sila nakasalamuha, hindi natin sila makakausap. Hindi natin sila ma-invite. Hindi natin sila ma-share ng Word of God. Hindi natin sila makaibigan. Kaya more engagements. Right? Dahil yun lang ang mag-open ng door para makasalamuha natin at makilala tong mga tao na to. And the more people we talk to, the more people na makasalamuha natin, the more chances of sharing the gospel, more chances of inviting them to church, okay? More chances of being friend with them. Yun po ang ginagawa ni Jesus eh. 'Di ba? He's being friendly to the Samaritan woman, breaking the barrier, breaking the gap. At ang daming shinare ni Jesus Christ doon sa Samaritana, yung revelation syempre ng pagka-Diyos niya, being the Messiah. Okay? And then about true worship. True worship. So, let's follow the example of Jesus. In this series po na walking in the footsteps of Jesus, yun po ang ating gagawin. So, we praise the Lord dito po sa ating series no, na pinag-aaralan at I hope marami po kayong natututuhan. Okay? So, ngayong pong gabi ay isama po natin sa panalangin. Okay? Itong mga prayer concerns natin. But, gusto ko rin pong i-reiterate po or sabihin ngayon that we formally made an invitation and survey sa atin pong mass church wedding. Kasi yun ang naging topic natin, no? Gustong ayusin ng Panginoon yung mga
relationship kung saan may mga nagsasama na hindi pa po legally married, no? Kasi alam ni Jesus eh. Alam ni Jesus ang pagkakaiba ng husband sa hindi husband. Okay? So, seryoso po si pastor. Seryoso po ako, ang ating church, na tulungan po kayo. Tulungan po yung mga members natin na maiayos po ang buhay nila, no? Dahil nais po ng Panginoon na sila po ay i-bless, nais ng Panginoon na sila po ay i-restore, ayusin po yung marriage nila, yung family nila, okay? Para lalo pong makita po dun sa pamilya nila yung image ng Panginoon, yung plano ng Panginoon. Okay? So, we're inviting po yung mga couples po who are living in, na yung nagsasama na po, may anak man kayo o wala, okay? Kahit ilang taon na kayo nagsasama, so tutulungan ko po kayo. So, I have a license po to solemnize marriages at tutulungan ko rin po kayo sa paglalakad ng mga requirements ninyo. And then, tutulungan din namin kayo i-organize po yung inyong wedding. So, kung may budget po kayo at gusto nyo magpakasal na kayo lang, we can organize that. No? Kung wala naman, iniisip nyo naman ang budget, we can have this mass church wedding. Okay, kung saan sabay-sabay na po kayo at isang reception na lang, isang seremonya na lang, no? Para ako din, isang filing na lang din po. Lahat ng ikakasal sa araw na yan ay ipa-file ko po ng sabay-sabay. Oh, di ba? Kaya po, magpa-schedule po kayo, mag-message po kayo sa akin. Okay? Mag-message, para confidential pa po, no? Mag-message po kayo sa akin through text o kaya i-chat nyo po ako sa aking messenger. My number is 0906-266-1279. Okay? Sabihin nyo lang pangalan nyo, kayong mag-partner at mag-i-schedule natin yung interview kasi case-to-case basis eh. Malalaman natin iba-iba ng requirements ng documents. Depende sa sitwasyon nyo. Kung kayo ay live-in na for 5 years or more, so hindi na kayo i-require na kumuha ng marriage license. Hindi na kayo attend ng mga seminar sa munisipyo. Meron lang tayong affidavit na gagawin. Kung may problema kayo sa mga documents nyo, sa marriage, sa birth certificate nyo, nandyan din po ako gagabayan ko po kayo kung paano aayusin lahat para matuloy po ang kasal. So, ayan po, napakagandang offer na po ito. Hindi po ito for business hindi po ito yung para kumita ako. Kundi ito po ay tulong na gagawin po ng church para po maiayos. Kaya hihintayin ko po kayo. Okay? Para malaman natin ilan kayo, kasi kung masyadong marami, hahanap tayo ng venue na magkakasya tayo, pati yung mga invited nyo na witnesses, mga ninong-ninang nyo, o kaya yung mga kapamilya nyo na isasama nyo, magkakasya tayong lahat. Okay? O kaya by batch ang gagawin natin. Huwag ho kayong matakot, ang isipin nyo po, sumunod kayo sa Panginoon. Have the faith, mag-step po kayo in faith na Lord, susunod po kami sa iyo. Huwag nyo pong pabayaan na itong offer na ito ay hindi nyo po ma-avail. Okay? Mag-message po kayo, mag-text po kayo sa akin para masama po kayo sa list. Okay? At makapag-meeting tayo, kayong lahat na nagpalista, okay? Magmi-meeting tayo para ma-set natin yung date kung kailan po itong mass church wedding na ito at tulungan tayo ng mga kasamahan natin sa church na i-organize lahat-lahat ng detalye ng kasal nyo. Okay? So, yan po, huwag nyo na pong palampasin. Mag-act na po kayo kaagad. Okay? So, hintayin ko po yan yung message nyo sa akin. Praise the Lord. So, ito po yung mga prayer natin. Yung church discipleship system natin, Foursquare Journey implementation. Okay? Pag-pray po natin yung mga tribe leaders, tribe members, at yung provision ng Lord sa lahat ng mga needs natin sa discipleship. Sa darating po na July, ay magkakaroon po ng batch 2 ng retreat. Kaya po yung mga tribe leaders po natin, please identify sa inyong mga members kung mayroong pong isasama tayo dyan sa retreat
para mapaghandaan po natin yung ating mga fees. Yung araw na yan ay mabablock na natin sa calendar natin. Okay? And then yung evangelization of San Juan City, pag-pray natin yung pillars of society, pag-pray natin yung ating mga kapulisan, yung sa Sunday po, ako po ay ah, naka-assign to lead mag-preach po sa mga kapulisan natin. May 31 po yan. So, kung sino po yung mga available at gusto pong sumama sa atin, sa mga kapulisan, at makita po kung ano pong ginagawa ni Lord doon, no? Pwede po kayo sa amin sumama. That's 4:30 in the afternoon ng Sunday. And then yung campus ministry natin, yung PVEP natin, okay, pag-pray natin na this school year ay makapag-start na po tayo dito sa San Juan. Okay. So, yung courtesy, pag-pray natin yung courtesy call natin, may bago po kasing schools division superintendent ang San Juan. Pangalan po niya is si Dr. Neriza Losaria. Bago lang po siya dito sa San Juan. So, mag-schedule po ako ng appointment sa kanya para makausap natin siya para po i-offer po natin yung PVEP. And then yung principal or yung school head po ng school, target school natin. Okay? Pag-pray din po natin yan. Ngayon, this coming June 1 to 5, ay magkakaroon po ng Brigada Eskwela. Sa buong Pilipinas po yan. Kaya ang gagawin natin, para po makakonect na rin tayo at makapag-build tayo ng connection po and relationship doon po sa school, na target school natin, na pagtuturuan po ng values, education, magsasali na po tayo doon sa Brigada Eskwela. So, bibisita po ako perhaps bukas po doon sa school para tanungin po yung principal kung ano po ang maitutulong natin. Let's say, for example, katulad nung dati, nag-donate po tayo ng mga cleaning materials. Di ba? Doon sa school. So ngayon, titingnan natin ano bang pwede natin maitulong. Kung hindi po kayo available physically para maglinis doon, magkumpuni, 'di ba? Pwede tayong mag-donate ng pintura, pwede tayong mag-donate po ng mga cleaning materials, ganyan. So kung kahit ano po ang pwede nating maitulong para po maipakita natin yung support natin doon sa school, 'di ba? At maging daan din po 'yon para ma-feel nila na we care. We care for the school. We care for the students, no? Na gusto rin nating pagturuan ng ating values education. So that's June 1 to 5. And then, sa darating pong Biyernes, May 29, yan po yung Beyblade tournament po dito sa church. So pag-pray nyo po na makakilala sa Panginoon yung mga players, okay? Na hindi lang po ang focus talaga ay yung laro mismo, but magbigay daan po yung ating pong prayer and sharing of the gospel para sila po ay makakilala kay Lord. And then, bukas po, nini-invite ko po kayo na sumama sa amin, yung mga kapastoran po at mga manggagawa po ng mga churches, Association of Pastors dito po sa San Juan, ay dito po gagawin sa ating church ang prayer gathering. So yan, ang dami po namin pinagpipray dyan, government, no, mga sangay po ng ating pamahalaan, dito po gagawin yan. So, nag-reach out na po tayo sa iba't ibang department para po maasikaso po natin itong prayer gathering na to. So, salamat po sa mga nag-confirm, and I will still wait po for the other departments. That's, ipag-pray natin yung mga departments natin sa church, wisdom and guidance po sa ating mga leaders, new and additional leaders po, especially po do sa ating mga tribes. Assimilation of guests in the church, grabe po. No? Nakakatuwa, grabe. Ang dami po nating mga newcomers sa church. So ipag-pray nyo po na sila po ay na-bless. I'm sure na-bless po sila sa service. At magstay po sila. No? They will decide to stay in our church and be part of our church family. And then ngayon pa lamang, ipag-pray na po natin. Ilang araw na lang, magtatapos na po ang month of May. Magjo-June na po. So, mga department heads, ipasa nyo na po yung mga activities natin para sa June, para po mai-calendar na yan at mailagay po natin sa ating bulletin. Pag-pray natin na maging successful po lahat ng iyan. And then, pag-pray po natin yung mga may sakit, no? Si Nanay Mirla, una po, naka-confine po sa San Juan Medical Center. Ako po, pagsama nyo sa prayer kasi
bumalik na naman po yung pamamaga nitong aking chest, no? Dito po mula dito sa balikat, hindi ko na naman po ma-move ng maayos itong aking pong braso na to. No, mula dito sa dibdib, papunta sa lieg, tsaka dito po sa aking balikat. So, pag-pray niyo po yan. Tsaka yung mga kilala po nating kapatiran na nakakaranas ngayon ng sakit, no? May ano po sila, nararamdaman sa kanilang katawan. So, let's pray for healing. And then, ipag-pray po natin yung blessing sa ating mga partners and ministry supporters and givers. No, katulad po kanina ay sinama po ako ni Pastor Jonathan. Dalawa po kami. Nako, akala ko naman marami kami. Yung pala siya lang mag-isa, tapos naghanap ng kasama. Ako talagang nakakuha. Ewan ko ba to kay Pastor Jonathan. So, sinama po ako dito sa Estancia Pasig. Tapos minit namin yung dalawang DepEd directors. Big sabihin, mataas po yung posisyon sa DepEd National, kung saan sila po talaga yung mga gumagawa ng mga curriculum, yung mga ganun po, mga nasa planning, ganyan. So, kausap namin, kasi mga Christians po sila. It so happened pa po na yung isa ay ano po, Foursquare sa province nila. Kaya nakakatuwa po, no, na sarap po nilang kausapin at yung mga nagkakaisa po kami sa plano namin na ito nga yung PVEP ay maipasok natin sa mga schools. At tinuruan po nila kami, grabe ang daming mga wisdom na itinuro sa amin kung paano maa-approve, no? Ano yung mga sasabihin, sino yung mga lalapitan. Grabe ho. Kaya let's get ready, no, sa gagawin ng Panginoon sa campus ministry natin, no? Kasi may gagawin ng Lord kaya niya tayo kung bakit niya tayo kino-connect dito sa mga matataas na tao na to. And then let's also pray for Pastor Jonathan na bukas po ay magsispeak siya sa Impact Philippines 2026. Yan po ay gaganapin doon sa SM North Dome. At mamimit po niya doon, isa sa mga speakers na makakasama niya ay si Secretary Sani Angara na Secretary of DepEd. Kaya yun yung pinag-uusapan naming apat kanina. Sana makakuha tayo ng national permit galing na mismo sa DepEd. Nakakuha tayo ng permit para yun na po yung ibibigay natin sa mga schools para talagang sure na tatanggapin tayo sa mga schools kahit saan tayo magpunta kasi nga galing na mismo sa taas, no? Galing na mismo sa DepEd. So, pag-pray natin ang favor ng Lord kay Pastor Jonathan Kamkam. And then, yun nga po, yung favor din ni Lord sa atin as we make an appointment with the new schools division superintendent at doon sa principal ng school na pagtuturuan natin. So, pag-pray natin yung lahat. Yung PVEP, ang Bless Our Cups, mga partners po natin yan na tumutulong sa atin para maka-connect po tayo sa mga iba't ibang organization, iba't ibang sangay ng gobyerno para makapag-evangelize po tayo. Okay? And then pag-pray natin ang ating minamahal na bansang Pilipinas, no, yung mga nangyayari sa Senado, nangyayari po sa bansa natin. Ako, grabe po yung ekonomiya natin, yung pagbagsak po ng piso, no? So, pag-pray po nating lahat siya na sa kabila po ng mga negatibo na nangyayari sa bansa natin ay makita natin yung positibong at yung liwanag, ang pag-asa para sa ating bansa. So pagpalain po kayo ng Panginoon as you pray with us tonight. Ipa-flash po natin ang ating mga prayer request dyan po sa ating screen and sama-sama po natin ipanalangin. At kung meron pa pong nililid ang Holy Spirit sa inyo na iba pang pangangailangan na ipinapakita sa inyo, sige po, isama nyo po. Okay? Whether it's personal, pang pamilya nyo, sa office nyo, sa ating church, isama nyo po. Okay? Pagpalain po kayo ng Panginoon.
Praise the Lord. Thank you po for joining us sa ating pong pananalangin. And let's claim po ang katagumpayan, ang pagtugon ng Diyos sa ating pong mga panalangin. Let's get excited to miracles, answered prayers po, at i-share nyo po sa amin yung mga testimony po ninyo ng pagtugon ng Panginoon sa mga panalangin nyo. We have a prayer booth sa atin pong church na may nakalagay po na orisons, okay? Meron po diyang mga sticky notes, ilagay niyo po yung mga answered prayers po ninyo, and so ma-encourage po ang church to read your praise reports, okay? Your testimonies. So, see you again po next Wednesday for our midweek service and prayer meeting. Thank you so much for your time. The Lord bless you all. See you again next time.